Si Congressman Duterte o Pulong, Paulo Duterte, kumbaga 6 House probe on EJK, rights abuses. So yan, 'di ba po mga kababayan, ipinapatawag po, no? Yung mga tao, ipinapatawag yung mga malalaking pangalan sa Kongreso, no? Para po pag-usapan yung EJK. Kaso nga lang po, mga hindi lumitaw, 'di po ba? Hindi lumitaw sabi ko. Kung talagang walang nangyaring masama, kung talagang kampante sila na nasunod nila yung mga patakaran nung sila ay nakaupo. Ako ang gagawin ko nun, baka proud pa ako, halika na nga, tara. Excited na ako pumunta dun para sagutin ko lahat yan. Di ba mga kababayan? Kasi hawak mo alam mo yung totoo Halika na, punta na tayo dun. Nang malaman nitong mga ito na hindi tayo nagsisinungaling at hindi tayo umabuso sa kapangyarihan. Kaso mga bossing, wala, puro absent po, hindi mga nagsipunta. 'Di ba? Mga hindi nagsipunta po, mga bossing. So, ano iisipin natin doon, mga bossing? 'Di ba? Hindi kaya ito yung mga ito may tinatago talaga, mga kababayan. Gano'n Gano'n ang sitwasyon po Pinatawag para ipaliwanag ang kanilang sarili. Pero ang ginawa po hindi mga sumipot. O di sayang, 'di ba? Sayang, nasasayang yung mga pagkakataon nila na maipaliwanag, no? Yung kanilang mga sitwasyon kumbaga abuso daw po sa karapatang pantao yung mga pagpapatawag yata na gano'n. Yun po yata ang gustong sabihin ni Congressman Paulo Duterte, mga kababayan. Paano naman po yung mga daan-daang katao na humihingi ng katarungan? Ano po? Na ang sinasabi nila sila yung nalabag ang karapatang pantao. Mga bossing. O yun ang gustong patunayan o yun ang gustong malaman sa Kongreso, mga kababayan. Pero para po dito kay Congressman Duterte, mga bossing, nalalabag pa daw po yung karapatang pantao nung mga ipinapatawag sa Kongreso. O siguro talagang ayaw na nilang magkaroon ng mga ganyang investigasyon po. Kasi sino po ba yung malilintikan kapag nagtuloy-tuloy po to? Biruin mo, napakadami ha. Ano-ano? Tungkol sa EJK, West Philippine Sea. Ano pa? Baka po pati yung mga mautog nila, mga kababayan. Maimbestigahan na din po yun dahil sa dami po ng mga sinasabi nilang walang katotohanan at dahil po sa mga pagpapatawag nila doon sa mga kasundaluhan na bumaklas sa suporta sa ating Pangulo. Di ba? Mana talaga sa ama, magaling gumawa ng kwentong balentong. Pulong, huwag ka nang sumausaw. Syempre po, tatay niya yun. Bistado na ang Duterte Crime Family Syndicate. Pogo Parmali 51 billion EJK. Si Pulong, nag-file ng resolution para maantala ang investigasyon ng EJK. Halatado ang adik na miyembro ng triad ng drug syndicate. Sabi ni Ma'am Arnelli Eugenio. Ang laman ng utak ni Pulong kasi kademonyohan sa kanila. Bakit nga, no? Ito ang tanong ko din Si dating Senador Trillanes, mga kababayan, alam niyo naman po na nagkaharap itong dalawa sa Senado no? Nagkaharap yung dalawa sa Senado. Pulong at si Trillanes. Talagang magkatapat po, mga bossing. Ang hiling lang ni dating Senador Trillanes, pakita mo lang yung likod mo kung merong tato o wala. Yan. Sabi ko, ako kung talagang wala akong tato, mga kababayan, ay nako, sige tara, ngayon na. Siguro kapag kasabi pa lang ni Trillanes na, may tato ka ba o wala? Pakita mo lang, ganito, gusto lang namin makita. Angat ko agad yung t-shirt ko sa likod. Ayan, tapos na. Isang sabi pa lang. Diba? Para, tapos na.
Hindi ka na pag-iisipan ng tao na, wala pala talaga. Tignan mo si sundalong kanin ano na naman, nagbintang na naman. Kaya lang po, mga kababayan, bilang isang, nagsisilbi po sa bayan, congressman, mayor, ano po, ayaw mong merong maiwan na iniisip ang taong bayan. Kahit nakakampi mo, kahit mga DDS, Bakit kaya hindi tinanggal ni Pulong yung kanyang damit, 'no? Simple lang, baka nga meron, O yung mga tipong gano'n, ikaw bilang public servant, ayaw mong may naiiwang mga gano'ng katanungan sa isip ng sambayanang Pilipino. Angat ka kaagad niyan, wala, ayan, hindi, 'di ba? Tapos ang problema, mga bossing, 'di ba? Gusto niyang kalkalin kung saan nag-umpisa. Yan, ang triad para malaman kung paano naiputong sa kanya ang corona. Marco! Ako ba 'to? Bakit yun lang ang mabait sa kanila, yung aso nila? Ang innocent, di takot humarap sa husgado. Yan. Pero ang guilty, salarin, takot at takot sa multong gawa. Ayan mga bossing. 'Di ba gano'n lang kasimple 'yun. Gusto ng Kongreso na malaman kung ano ba ang nangyari para naman masagot yung mga katanungan, no? Nung mga nategi nung panahon nang sila ay nakaupo. Kung meron ba talagang nalabag na karapatang pantao nung mga sinasabing nabiktima noon. Kaya lang kay Representative Duterte, mga kababayan, labag sa karapatan pantao nila. Ano po? Yung pagpapatawag doon sa Senado. Correct nyo na lang po ako kung mali yung pagkakaintindi ko. Di po ba? So ako po, naniniwala ako, itong resolution na ganito, tama po yung sinabi kaninang ikinomento. Para medyo bumagal po ng kaunti. Di ba? Para medyo maantala. Siguro, paabutin natin to ng pababa na si PBBM. Baka ganun. Di ba? Para hindi na mamroblema si tatay. Yan. Madami po kasi silang problema ngayon Madami pong isipin niyang mga yan, mga bossing. Ang daming tumatakbo sa isip nila ngayon. Siguro isa pa sa iniisip nila etong pagpasok nga ng ICC. Ano? Etong pagpasok ng ICC po, mga bossing, nako. Magkakagulatan po yata diyan. Kasi sabi ni Trillanes, June, July, August. Pero sabi ni Attorney, ano pangalan niya? Ni Attorney Conti, hindi po namin tinatapos yung ibang mga investigasyon. Basta bigla na lang po kaming sumusulpot, isineserve yung warrant of arrest. Ganyan, di ba? Kaya sabi ko, siguro ngayon, kaya walang masyadong mautog. Naghahanda po sila doon. Pero meron ako narinig, Tacloban po yata, yung susunod na mautog. Babalitaan ko po kayo doon, mga kababayan. Eto, last topic natin. Talagang inaantok ako. Kailangan ko matulog. Kaya nagkape ako, hindi kaya nung kape, mga kababayan. Last topic natin, di ba po, may mga dinimanda si dating Senador Trillanes, mga boss. Ano po? Pinanood ko ngayon si Roque. Nag-iiyakan pala sila doon sa SMNI. Ano po? Ibang klaseng mag-deliver ng pagbabalita si Roque. Hoy, Trililing! Ganun, sabi ko. Ganyan yung bawi nyo doon sa tao. Yung tao, napakaseryoso. Napakaayos ng naghain. Ipinaliwanag niya kung ano-ano. Di ba? At tapos, ang reply ni Roque, Hoy, Trililing! Babawian ka namin. Ganyan. Huwag kang umasa na hindi ka namin hahainan ng kontra-demanda. Ganyan daw po. Dahil nga yung sinasabi daw po ni dating Senador Trillanes na pagbibintang sa kanya, matagal na daw pong usapan yon at tinuturo nila si Enrile po, mga bossing. Di ba? Si Enrile. Mga nagngangaw-ngawan po, mga nag-iiyakan po ngayon. At sabi ko,
Bakit dito pa kayo sa social media nagpapaliwanag? Bakit hindi kayo pumunta do'n sa korte kapag do'n sa, kung ano yung schedule ng inyong pagdalo do'n, 'no, diyaan sa piskal, tsaka do'n niyo ipaliwanag para hindi umakyat yung kaso. Ganyan, 'di ba? Sasabihin pa nila, hindi kami apektado niyan." 'No? Wala 'yan. Walang grounds yang, kinaso ni Trillanes na 'yan, gano'n sila. Pero makikita mo yung mga mukha nila, mga bossing, G na G, galit na galit, parang pinipigilan po na ipakita sa taong bayan na apektado sila. Pero ang totoo, deep inside, nag-aalala po sila, mga kababayan. Siyempre ikaw ba naman, mapang-asar ka sa social media, tapos nung nakasuhan ka, hindi mo ipapahalata, 'di ba? Hindi mo ipapahalata na apektado ka do'n, mang-aasar ka pa lalo. Pero mapapansin mo na lang sa kanila, kada lalabas sila do'n sa kanilang mga platform, isa ang pinag-uusapan, si Trillanes po, mga bossing. Abangan po natin yang sinasabi nilang kontrademanda, ano? Kay Senator Trillanes naman, nabanggit niya nga po, 'di ba, mga kababayan, ilang beses na siyang dinemanda, umabot na sa 40 na demanda yung kinaharap niya, pero hanggang ngayon po kumbaga, ayun, laya pa din po, mga bossing. Di naman dapat pinapansin yang si Doraemon, daming alam na intriga yan, si Roque. Bumababa na din po kasi ang SMNI. Malaki na din po ang naibaba ng SMNI, mga kababayan. Isama nyo na lang po dyan yung pag-iimbento nila na may 300 katao daw po, 'no, na may hawak ng pamukpok. Do'n talaga ako tawang-tawa sa kanila, mga bossing. 300 katao, may hawak na pamukpok, inarmasan ng gobyerno. Tapos makita mo, kamukat-mukat mo, "Sige nga, nasaan na yung video nyo?" Walang maipakita. 'Di ba, mga kababayan? Walang maipakita. Tingin nyo, mga boss, hanggang kailan tatagal ang SMNI? Hanggang kailan makaka-ere yan? Kasi ang nakikita na lang po natin, mga kababayan, sa SMNI, talagang yung iba mga tahing kwento na lang po, mga istorya na lang po. Biruin nyo, yung si Malu Tikya, tama ba pangalan nun, Malu Tikya? Sabi, lagi kong nakikita dun sa SMNI, araw-araw po yata, 'no? Kung ano-ano na naging titulo nung si Malu Tikya. Sabi ko, meron kayang lalabas na ibang tao dito? Meron silang ipinakita ayon dun sa isang, expert analyst daw po. Pagkita mo, pagbulaga pa din, Malu Tikya na naman. Kahapon lang iba yata ang titulo nito, Ngayon yun na naman po. 'Di ba? Si Roque, 'di ba? Ayon po sa isang, ano ba yun? Yung itinitulo nila kay Roque, na kumbaga parang global yung titulo niya, Pagkita ko, sino kaya yung sinasabi nilang attorney na yan? Si Roque, sabi ko, parang kayo-kayo na lang ang nagkukwentuhan diyan. Ano? Parang sila-sila na lang po ang nagkukwentuhan, paikot-ikot na lang po yung mga tao doon. Wala na sila yatang makuhang mga resource person na talagang matatanong nila. Mga bossing, bumaba. Sobrang bumaba ang kalidad po, mga kababayan. Ba't hindi kaya nila interview si Pastor Kibuloy? Pastor, nasaan ka na po? 'No? Hinahanap ka ng taong bayan at pati na din mga kapulisan. Hinahanap ka din ng mga alagad ng batas. Ganyan. 'Di ba? Nagpa-interview po ang Manibela, ang sinisi, si PBBM. Ano pa po ba expect natin doon sa channel na 'yon? Ano? Kontra gobyerno na nga po sila, mga bossing. Kaya po dahil nahihirapan po sila na pabagsakin ang gobyerno, mga kababayan, umaabot sila sa punto na magtahi-tahi na lang po. Ano ba kayo diyan, mananahe o mga newscaster? Mga sastre ba kayo diyan? Ang hilig niyo mga magsitahi nung mga istorya?
Sabi ni Maritel, "Tin, nagtatago pa. Host, ayaw pang manlaban ni Kibs." Naku po. Ba't kayo ang daming nag-aantay na manlaban si Kibs. Ano po, pati ako naghihintay na manlaban. Ay! Hindi. Mabait yun si Kibs. Sana kunin na nga agad. 'Di ba? Yayaning, masama niyan. Baka tegi na rin si Kibs bago pa bumigay. Okay. So ayun mga bossing, talagang yung mata ko nangangalumata. Ano po, mamayang umaga, 9:00 ng umaga diyan sa Pilipinas o 9:30, dun po tayo bumuhos ng live. Ano, medyo inaantok po ang inyong host kaya ito muna ang naibigay ko sa inyong mga topic ngayon. Okay? So, wag niyo din pong kalimutan na i-like and i-subscribe itong channel na ito, mga boss. Magpapaalam ako, matutulog lang po ako. Anong oras na ngayon? 1:48 o matutulog ako hanggang 8:00 ng gabi. No? 9:00 ng umaga yun sa inyo. Para fresh na fresh tayo para mamaya po sa live natin. Muli po ako'y magpapaalam na. Ito nga, iced coffee na. Hindi pa ako eh. Halos drum na yata ang laki nitong mug na to. Hindi pa din ako nagising eh. Maraming salamat at mamaya umaga magkita-kita po tayo sa live natin mga boss.